Hey, what's up, what's up? We are live dito sa ating community. Kung feeling mo hindi na nag-work yung mga strategy mo this 2026, watch this live training. And sa mga hindi nakakakilala, my name is Coach J. Gregorio and nakabase ako dito sa Cavite. So my goal in this live session training natin, live Q&A session natin is mabigyan ka ng mga practical advice how Facebook ads really works and paano makakatulong yung mga marketing strategy na pag-uusapan natin. So, pag-usapan natin dito is hindi siya theory, hindi siya hype, kumbaga yung mga actual strategy na personally ginagamit ko para makatulong sa mga audience natin. So, welcome dito sa ating live training session. So, kung nandiyan ka na at you're watching right now, I want you to comment down below. Ayan, comment down below. Kahit replay mo pa ito mapanood, I want you to comment down below kung saan ka. Ayan, taga saan ka. Go ahead, type. Yan, sobrang na-miss ko mag-live. Let me share this live. Ayan. Okay, punta lang ako sa Facebook. Share natin sa ating community. Sige, go ahead, type your location dyan sa chat para mabati kita. Yan. And makapag-start tayo. Ayun, kita ko na. Para mabati. Yan. Sige. Sino naman nandyan? Sige, let me share. Ayun, from YouTube. Watching from YouTube, Bacoor. Sino to? Eduardo. Pasay naman si Ban Robert De Castro and Ching. Hello, bro. Watching from Imus, Cavite. Grabe, ang daming taga Cavite dito. Ganun ba? Pag taga Cavite ka, ganun din yung mga followers mo, no? Anyway, so let me share this sa ating community para makapag-stay tuned din sila. And kung sa tingin mo, kailangan to ng team mo, kailangan to ng mga audience mo, I highly recommend to share this live sa kanila. So, ayan. We're live. Okay. Ayos. Sige. So, while waiting, ayan, share ko lang yung aking ayan. Music muna tayo habang hinihintay natin yung mga viewers natin before we start sa Q&A session. Started with a dream, now we building up the plan. Laptop, Wi-Fi, grinding with my own two hands. Facebook ads in the lab, watch the roles expand. Selling like a pro, no magic, just a brand. Got the skills, got the fire and a vision that's true. From zero to hero, we just show them what to do. No fluff, no hype, just a strategy crew. You want results, then this Q&A's for you. Click and convert, let the numbers speak. Questions in your mind, is the game you seek. JG on the mic, he's the real technique for your business. Watching from Apalit. Thanks for tuning in, Jerry Guerrero. Thank you for tuning in. Alright. Sige, para makita natin. Ayan, sige. So, let's start, no? And before we start, no, bakit ba ako nag-live ngayong January, no? Patapos na rin yung January. And I remember yung pinaka-last live Q&A session na ginawa ko is last year pa. So, sa community ko. So, I decided to live again kasi that's my commitment to add value, share yung mga experience and knowledge sa community natin. And kung sa tingin mong makakakuha ka ng value dito sa ating mga pag-uusapan, feel free to share or follow me sa mga social media natin on YouTube, Facebook. Yun lang naman yung mainly yung channel natin. So, pag-usapan muna natin, no? Ano muna yung pwede kang mag-ask ng question later on, pero ano ba yung nangyayari sa Facebook ads compare sa 2025 compared dun sa last year? Yan. What actually changed? And ano na yung
yung biggest changes na ang akala ng iba is hindi na sila pwedeng mag-run ng ads, hindi na sila makakasabay. Kumbaga, iniisip nila ang daming changes, ang daming nangyari. Ayan. So, yun ba yung iniisip mo? Ang dami ng changes sa Facebook ads, baka hindi na para sa akin to, hindi na mag-work kung mag-run ako ng ads. So, kung yun yung iniisip mo, don't worry kasi nga, in reality, merong mga changes sa Facebook ads pero still, yung majority ng mga changes na napansin ko on Facebook ads is design para matulungan yung mga advertiser na maging profitable and mag-work yung mga ads na ginagamit natin. So, ganun siya. Hindi siya design para i-limit yung mga advertiser na hindi na mag-run ng ads. Ayan. Kasi kung gagawin nyo ng Facebook, mawawala yung isang revenue stream na meron sila. Yun. So, ano siya? Design siya na makakatulong. Ayan. Ayan. Makakatulong para sa mga advertiser. Okay, ayan. Ayan, gets yun? So, sino dito yung currently nagrarun ng ad sa business niya? Ayan, gusto ko lang malaman. Currently, nagrarun ka ng ads sa business mo. Ayan. Can you please type dyan sa chat na me? Okay? Type me. Yan, gusto ko malaman. Gusto ko malaman kung currently nag-run ka ng ads sa business mo. Alright. Yon, me. Medyo hindi ko mabasa yung name niya, pero yon. And ano yung napansin mo nung 2025 compare ngayong 2026? Meron bang biggest change? Marami bang mga nagbago? Natulungan ka ba? Or nahirapan ka? Ayan. Can you please type dyan sa chat kung ano yung experience mo running Facebook ads? Kung saan ka nahihirapan? Especially right now. Go ahead. Ayan. Type mo na rin kung anong business mo, ano yung ino-offer mo para malaman natin, may idea tayo. Alright, good. Okay. Ayan. Okay. Si Jan. Running campaign for my short-term rental business. Mas ganda ng business ni Jan. Okay. Thank you so much. Me? Sige. Si Julie, anong business mo? Ano yung nirarun mo sa Facebook ads? Saan mo siya ginagamit? Para alam natin. Yan, sige. Doon na tayo sa Gusto ko lang malaman yung audience natin kung ano ba talaga yung saan niyo siya ginagamit. And para malaman natin kung ano ba yung problem, ano yung strategy na kulang dyan sa ginagawa mo. Yan, pwede mo ring i-comment kung ano yung challenge mo dyan sa chat. No? Ano yung challenge mo sa doing ads, doing Facebook ads, sa business mo? Ano yung main or one thing challenge mo ngayon na nahihirapan ka? Yan, sige. Before tayo mag-start dun sa mga pag-uusapan. Type. Anong challenge mo? Go ahead. Yan. Saan ka nahihirapan? No? Ano yung pumipigil sa'yo? Bakit hindi ka makapag-scale, na-stack up ka dyan sa ads mo, and so on. Yan. Maganda na malaman natin and ma-figure out natin paano yun masosolve. Okay. Nice. Okay. Sige. So, let's proceed muna dun sa ating mga pag-uusapan. No? The big idea on Facebook ads. Running Facebook ads is eto. Ang akala ng iba, kailangan mong maging master pagdating sa paggamit ng Facebook ads. Yes, yung skills na yon, it helps para makapag-run ka ng Facebook ads. Pero kahit sobrang galing mo pagdating sa technical, alam mo kung paano ginagamit ang Facebook ads, pero kung wala kang strategy sa Facebook ads, wala kang strategy dun sa ginagawa mo, sayang din, kulang din. Hindi rin siya mag-work. So, napaka-importante na dapat
When you run ads, meron kang strategy. Yan, ano bang strategy na dapat mong malaman and matutunan? Ayan. So mamaya pag-usapan natin 'yon. And ngayon, one of the big changes na napansin ko, pag-usapan natin is yung one big changes na napansin ko on Facebook ads is ito. And let me share my whiteboard para makita ng lahat, no? One of the big changes, and I believe na experience nyo to, no? Dati, kailangan mong maging super detailed pagdating sa targeting. Okay, super detailed. So, ano yon? Point number 1. Targeting. Okay, targeting that still works. Okay, in 2026. And ano na yung hindi nag-work nung last year, no? So, eto siya. Dati kasi, ang turo ng mga nagtuturo online is kailangan maging super realistic kapag dating sa targeting. Diba? So, from interest, okay, behavior, ayan, and demographics, ito yung mga tinatarget natin on Facebook ads. So, dito umiikot yung mga tinatarget natin. Yan. So, ngayon, kailangan mong malaman at maging super realistic dito sa targeting na to. Kasi kung hindi mo siya magagawa, diba? Hindi ka makaka-attract ng mga right people. Dati, yun. Pero ngayon, kumbaga nagbabago, no? Yung targeting is nakabase na pagdating dun sa market awareness. Okay, ano yung market awareness, Coach Jay? So, ang ibig sabihin ng market awareness, market. Okay, market. Market meaning to say, sino ba yung mga audience or target audience mo? Target market. Hindi siya awareness campaign, ha? Target audience. So, market awareness, ang meaning to say is, kailangan you communicate yung message mo dun sa target market mo. I-aware mo sila. Ngayon, hindi mag-work na isang beses mo lang siya, hindi siya mag-work ng isang ad lang. No? Kumbaga over time, it takes time para matuto si Facebook na yung mga ad mo is ipakita dun sa mga taong most likely, no, bibili ng ino-offer mo or ng product mo or magki-click ng ad mo. So, paano siya ginagawa? Yan, yung market awareness strategy. That's a strategy. Okay? So, number 1, para magawa mo yon is focus ka sa tinatawag na, okay, messaging. Okay? Messaging ang pinaka-importante sa lahat. Okay? Number 2. Messaging is ganito siya. Kung meron akong ad at nag-aalok ako ng house and lot, di ba? Sabihin natin house and lot. And sa messaging ko is kumbaga ads lang, picture ads, tapos meron ng video ads, napakagandang bahay, pinapakita. Pero sa sobrang ganda ng ad, wala dong na mention or nabanggit na yung inaalok mo is para dun sa mga target market. Example is dun sa mga copy and sa mga hook statement na sasabihin mo dun sa ads mo, kailangan directly you communicate kung sino yung target audience mo. Okay? So para sa mga parents na gustong magkaroon ng house and lot, 'di ba? Iyon yung pwede mong hook statement. Kung investor man ang target mo, so para sa mga investor na nagpaplanong magkaroon ng investment, property, no, dito sa specific area. So, ang key idea dito is lagi mong babanggitin yung specific keyword doon sa ads mo,
sa ads creative mo. Kumbaga, secondary na lang yung hindi naman sa pagandahan talaga ng yung editing style, yung sobrang ganda ng edit, it helps, no? Pero ang pinaka-importante is the messaging ng ad natin. Kapag malinaw ang message, malinaw din kay Facebook kanino niya ipapakita yung ads po. Kumbaga from messaging, okay? Naghahanap 'yan. Okay? Ito yung sabihin natin ito yung Facebook, no? Ayan. 100 million. Ayan. Audience sa Philippines. Kapag wala kang proper messaging, lalo na sa mga gumagamit ng broad audience, no? Sa mga open targeting, it helps. Okay yon. Pero kapag wala nga, nakalimutan natin yung proper messaging, ang mangyayari is sa broad yung pinapakita. Sa 100 million or 110 million na ba tayo sa Philippines, yun yung mga nakakakita. Ngayon, kapag lagi mong naging yung strategy mo is sa messaging mo, naging super detailed ka, pinapakita lang yan dito sa, sabihin natin yung target mo is 1 million. 1 million people na interested sa specific product na ino-offer mo. So ito, i-disregard na niya to. Itong nasa loob. Magpo-focus na siya dito. 1 million po yan. Yan. Magpo-focus na siya ngayon dito. Ayan. So, ganon. Ayan. Nakukuha ba? Nagkaroon ba ng idea pagdating sa targeting, no? Hindi technical ang targeting. Yes, it helps yung interest, behavior, demographics. Still, ginagamit ko pa rin yan. Ginagawa ko pa rin yan. Pero kung gusto nyo matutunan, paano yung detailed and mas advanced strategy, stay tuned lang. I-share ko sa inyo mamaya. At ito rin sa targeting. So, ayan, targeting. Messaging. Ngayon, eto na. Kapag nag-ads ka at malaki na yung nagagastos mo sa Facebook ads, kumbaga, you invest, sabihin natin 6-figure per month or all time. Ads spent on Facebook ads. Yung 100,000 na yun, sobrang laki na ng nakilang ng mga data na na-collect. Data collection or sabihin natin mga taong nakakita ng offer mo or ng business mo. Ngayon, maraming mga nag-a-ads na hindi sila aware na pwede yung i-maximize and gamitin as a targeting. Ayun. So, ang tawag doon is custom audience. Custom audience. Custom audience meaning to say someone or people from Facebook na pwedeng nag-engage dun sa ads mo. Marami yun. Maraming custom audience. So, sample niyan is page engage. Video. Tama ba? Video views. Okay. Traffic. Visit. Okay? So, website visits or traffic. So, marami pa to. Pero ito yung pinaka best custom audience na ako personally ginagamit ko. So, page engage. Sila yung mga nag-visit sa page mo, nag-like, nag-comment, nag-share. So, kung gumastos ka ng malaki sa Facebook ads, dapat nako-collect mo to. Para magawa to, punta lang kayo sa Facebook ads. Audience. Yan lang. Search lang, nasa ads manager yun. So, sa page engage, pwede kang maglagay dito ng, I believe, 180 days. Yan, 360. Yan, check mo. So, we suggest na wag mong ima-max out yung page engage na yun. So, pinaka-best is 30. Kung tuloy-tuloy ka nagra-run, 30 to 60. Ito yung range. So, i-collect mo siya. Lahat ng nag-like, comment, and share or nakakita ng page ko, isi-save ko yon and gagamitin ko yun later. Video views naman, ganun din. Okay? Nakapanood at least 50% to 95%. Kasi walang 100. Nag-start siya ng 3 seconds to 95%. So, pinaka-best custom audience kapag sa mga nanood ng video is 50 to 95%. Okay?
Traffic naman, visitors, nag-click ng website, ng shop mo, ng funnel mo, ng store mo, website mo. We suggest na 30 to 60 din. Yan, 30 to 60 days. Isa-save nyo to. Ngayon, ito yung gagamitin mo ngayon para ipakita ulit yung ad mo. So, ang una mong ginawa, recap tayo ha. Ang una mong ginawa, you invest on ads. Sa messaging mo, nag-spend ka ng, sabihin natin you invest 100K sa ads. Di ba? And then, nakakolek ka ng mga tao na most likely interested, pero hindi lahat yun kasi bibili at magko-convert ka agad. Ang gagawin mo para hindi ka ulit mag-spend ng malaki at hindi masayang yung ginastos mo na 100K, kung sabihin natin 1 month yan, create a custom audience na kung saan ito naman yung mga itatarget mo sa next ad mo. Pwedeng retarget or pwede ring reuse. Okay? Baka repurpose. You can kasi create a look-alike pero medyo advanced 'yon. So focus ko muna dun sa sa pag reuse, okay? Repurpose. Page engage, i-target mo ulit sila. Pwedeng same ad or pwedeng different ad messaging na. Pero ang pinakamabilis, kahit same ad, pwede rin. Pwede pa rin 'yon. So sila ulit yung papabalikin mo. So ngayon ang nangyayari diyan, multiple times nakikita ng mga taong nagpakita ng interest yung ads mo. And hindi ka palaging run ng ads, hanap ng audience. Ayun. Nakatulong ba yon yung idea na yon? And sino dito yung first time lang nalaman na pwede yon? Type 1 dyan sa chat. Ayan, parang nagla-live webinar lang tayo. Ayan, type 1. Kung ngayon, meron ka ng idea, ganun pala, pag mag-run ako, pwede to kahit small budget ka, kahit 100 a day yan, pwede mong gawin to. Walang limit yung pwede mong execute to. Kahit nag-ads ka ng 100 pesos a day to 1,000 a day, pwede. Hindi naman exclusive yung approach na yun or strategy na yun sa mga nag-ads ng malaki. Ayan, type 1. Okay, thank you so much. So may idea na kayo. Ganun pala. Okay, great. Yan. Kita ko naman yung mga comment nyo. Yan. Don't worry. So hindi ko na lang ma-shout out. So, ang big idea dito, no? Meta rewards clarity over complexity. So kapag na-collect mo yung mga right people, yun kasi yung kailangan makuha mo yung mga target audience mo or naipakita mo yung offer mo dun sa right market, i-reward ka ng Facebook. Hindi naman niya i-delete, hindi niya ililimit yon. Ayan. And alam niyo ba, si Facebook, kumikita yan talaga sa mga advertiser na through testing. Kasi ang dami nagtetest sa ads and maraming sa ads is hindi nag-work. Ayan. Still kumikita si Facebook ng malaki doon through testing, trial and error. Pero kapag sabihin natin experience advertiser ka na, dapat hindi ka na laging nagtetest. Nagtetest ng audience, hinahanap yung target market. Okay? Dapat ang approach mo is focus ka na doon sa paano pagandahin yung messaging ng ad mo. Okay? Paano pagandahin yung offer mo. Kasi alam mo na yung strategy, nag-work na talaga yun. Pag maganda yung messaging, may makakakita nito mga right people. Hindi ka na na-stock up sa dapat gagandahan ko yung pagkaka-set up ng ads ko. Yung technical, no? Yes, it helps pero hindi yung pinaka talaga magbibigay sa iyo ng resulta kapag gumagamit ka ng Facebook ads. Okay? Messaging and pasok tayo sa next, no? Yung messaging and creative. So, next na pag-usapan natin is creative. Okay, share ko yung iPad. Ayan, relate to dun sa pinag-usapan natin kanina. Ganito siya nag-work. Creative is, okay, the real targeting.
Ayan, sa mga hindi nakakaalam, ano ba yung creative? Coach J, explain mo naman. Creative is, yun yung mga videos na ginagawa natin, pinapublish, and yun din yung mga picture ads. Ayan, mga static picture ads. Kumbaga yung nakikita ng mga tao kapag nag-run ka ng ads, yung mga sponsored ads nyo. So, creative is the real targeting. And, kailangan mong i-optimize yung mga creative mo dun sa mga ads. And pagdating sa sa creative, ito, hopefully i-consider nyo. Meron kasi sa creative, meron tinatawag na different ratio o placement. Ayan, placement. So merong placement na sa Reels. Okay, meron sa newsfeed. Ito yung main. Newsfeed. Tapos sa Reels. 1 by 1 and 9 by 16. Okay? 9 by 16. Meron pang isa. This is optional lang naman. So, kung gagawin nyo, meron din tinatawag na yung parang landscape. Okay? Yung parang nakahiga. Pero ito yung majority. Dito nakikita yung ads natin. Sa newsfeed, kapag nag-scroll ka, merong sponsored, meron ding Reels. 1 by 1 or hindi ko nagkakamali is 4 by double check natin. 5 by 3, double check ko yung size ng Instagram size ratio. Ayan, 4 by 5. Ayan, 4 by 5. 4 by 5 ratio. Sige, pakita ko na lang sa inyo dito sa sa screen para may idea kayo sa dimension ang tawag doon. Ayan, dimension. Here we go. Aspect ratio. Ayan. Let me share. Ayan, kita na ba? Hopefully kita. Ayan, good. So, ito yung sample or aspect ratio. So, sa newsfeed, pwede kayong gumamit ng 1 by 1. Ito. Or itong 4 by 5 ratio. So, pwedeng dalawa. Both pwedeng yung execute. Pero yung pinaka-safe, ayan, pwedeng 1 by 1, ayan, or 4 by 5. Ngayon, meron ding 9 by 16, iyon naman yung vertical. Yun yung pang reels, no? Kapag nagre-release kayo, 'di ba? Lagi kayong nag-i-edit, merong size do 9 by 16. Wala dito, pero yun yung additional aspect ratio na dapat meron dun sa sa creative. Okay? So ngayon, ma-optimize ngayon yung ads nyo sa lahat ng placement. And dahil nga si Facebook is designed to optimize your ads, kailangan tinutulungan din natin si Facebook na dapat mag-provide tayo ng mga right ad para dun sa right placement. Kasi imagine kung yung ad mo 1 by 1 lahat. Or yung ads mo is naka-landscape lahat. So meaning to say, kahit ganda ng video mo or mga sinasabi mo dun sa ads mo, kapag nakita nila yun sa Reels or sa story, hindi rin ma-highlight yung mga specific or yung mga important na dapat nilang malaman. Yung pwedeng kung may hinighlight ka dun na picture o hinighlight ka ng mga text, ayun, nami-miss natin yun. So kailangan optimize ads. So paano mo niyo siya makikita? So, FB Ads Library. So, sino dito nakakaalam ng FB Ads Library? Yan. Sa mga di nakakaalam, turo na natin, na? So, FB Ads Library. So, type nyo lang, Facebook Ads Library. So, dito sa Facebook Ads Library, all category is all ads. Tapos, search mo dito. Example, ano ba yung ads na kapag nakita ko yung nagre-resonate sa akin yung ads, yung nakaka-attract ng attention. Ayan. So, example, sa business namin, Clicknomics. So, pag sinearch mo, ayan, ang dami nag-ads, no? Ayan, pero ito, Clicknomics. So, makikita mo dito, iba-iba ng ratio. Ayan, may mga siya, ratio. Sa paleta. So, dito sa ad library, ang
ang tingin natin, parang naka-landscape. Pero sa actual, kapag tiningnan nyo na yan, yung nakita mo talaga sa newsfeed, sakto na siya. Sakto na dun sa ratio. Ayan. So dito, sa ads library, dito makikita mo yung mga nag ng ads. Example, ads about, speaking. Tingnan natin. Tingnan natin kung meron dito. Yung mga lumalabas sa newsfeed natin yan. Yan. So dito makikita nyo. Ayan, ito. Ito, hindi ko maano yung mga ganitong ad. Yung ganitong size. Landscape. Hindi natin na ma-maximize ito. Sayang. Okay? So dapat right ratio dapat dun sa mga newsfeed na ano natin. So ganun ka-importante na dapat pagdating sa creative, meron kayong ganun. And sobrang dali naman gawin nun pagdating sa mga platform or sa mga editing tool. Meron na silang mga provided na ratio para kapag nag-edit kayo ng video or nag-edit kayo ng picture, nandun na. Ayan, nakaset up na siya. Ayan. FB ads po ba yan? Yes. Yes. Yon. Ngayon, sa creative, pag-usapan natin yung different type of creative na pwede nyong gawin. Okay? So, pinakita ko lang muna yung aspect ratio. Pero, pagdating sa creative, pinaka, okay, nag-work pagdating sa ads creative is yung mga UGC and RAW. Ayan. Sino dito nakakalam ng mga UGC? Ayan. Type mo anong ibig sabihin ng UGC. UGC and mga RAW. Okay? User-generated content. Ibig sabihin, content na nanggaling mismo dun sa mga customers, pwedeng testimonials, pwedeng reviews, social proof. Napaka-powerful nun. Hindi na ikaw yung parang kailangan mo pang sobrang ganda ng sasabihin mo sa ad. Kung hindi mo naman mabibigyan ng support or social proof, hindi rin siya mag-work. Ang pinaka-best, start ka sa UGC style ad. Ayan. Request ka ng mga testimonial sa mga customers mo. Ayan. Testimonial. Video testimonial. Or pwede rin namang kahit mga chat or screenshot. Pwede rin yun. Okay? So, sa UGC, ayun, pwedeng, hindi naman kailangan 10 minutes, 30 minutes. So, make it short. Kapag gagamit kayo ng UGC, short lang. Short form. And, paano siya masasabi na short? Kapag less than 5 minutes, short form yun para sa akin. Yung iba, kang short form, 2 minutes, 1.5. Kasi less than 5 minutes, short pa rin naman yun. Yung mga long form content, mga 5 minutes pataas, yun mga long form content na yun, yung mga nasa YouTube, yan. So, short lang muna. So, ang unang may test is UGC. Okay? Pangalawa is pwede kang mag-try ng mga raw content sa ads. Yung tipong unedited. It works basta ma-communicate mo nga yung message. Kasi yung tao ngayon, talaga yung mga customer behavior nagbabago. Ayaw na nila yung sobrang daming edit, yung talagang dapat ma-hook yung attention mo sa edit pa lang. So try raw ads, it works. Pero hindi pwedeng raw lang talaga na wala kang sinabi. Even though raw siya, pero meron siyang proper message. Okay? Raw. Yan. Okay? Alright. So, ayun. Sino dito na nalaman at ayun, balik tayo dito. Na ngayon pa lang 2026 or kaya 2025 is creative is the real targeting. Type 2 dyan sa comment section kung ngayon mo lang to nalaman or nagkaroon ka ng realization. Creative is the real targeting. Improve your creative
And tutulungan ka ni Facebook na ipakita yung ad mo dun sa mga right people. Okay. So let's proceed sa ating next point, no? Pinag-usapan natin kanina, recap lang. Kanina ang pinag-usapan natin is the targeting. In-explain ko sa inyo to. Number 2, pinag-usapan natin is the creative. And number 3, pag-usapan natin ngayon is the offer. Yan. Offer that converts. Yung may bibili. 'Di ba? Hindi lang yung maka-discount ka lang. Hindi lang yung nagsabi kang discounted yung offer mo. 90%, 99% off. 'Di ba? So sa urgency, lalo na kapag meron ka ng customer base, no? Customer base, ang tawag doon is meron ka ng mga loyal customers na paulit-ulit bumibili. At imagine ganito. Ayan, mga viewers. Imagine, bukas, anong date bukas? 29. Nag-announce si Apple, iPhone 17 Pro Max. Bukas ng umaga, 12 a.m. 50% off. Discount. So, sabihin natin kung 90,000 ng iPhone 17 Pro Max, 1 terabyte, magiging 45,000 na lang. Tingin mo, bibili ka ba? Gagawin mo ba ng paraan para magkaroon ng iPhone 17 Pro Max? Kasi 50% discount. Type yes kung bibili ka. Type yes. Diyan. Sige na. Kung yes, oo naman. Ako, oo. Kasi laki ng discount to, no? 50%. Kasi fan-base din tayo ng mga Apple product. So, yun. Doon sa mga ganung mga pagkakataon, yes, mag-work talaga siya. Diba? Mag-work yun. Super mag-work yun. Baka sold out in less than a minute lang yung iPhone 17 kapag 50% discount. Pero bakit hindi ginagawa ni Apple yun? Kasi yung market ni Apple, yung mga hindi mahihilig sa discounted, 'di ba? So, hindi niya gagawin 'yun. 'Di ba? So kailangan maintindihan natin na sobrang kilala natin yung market natin. And kapag kilala natin yung market natin, super detailed na unawaan natin paano sila mag-isip, 'di ba? So meron kang proper strategy. So sa offer, pwede niyong gawin siya kung meron na kayong customer base, tapos magdi-discount kayo, pwedeng monthly, pwedeng every 2 months, yung talagang discount, real discount para magkaroon ng urgency. Okay? So, yung isa sa offer. Okay, next is, ayan. Doon pa rin tayo sa offer. Okay? Discount. Discounts. Discount is doesn't work. Sa lahat ng hindi sa lahat ng pagkakataon. It works sa kung right yung strategy na gagawin mo. Okay. Offer naman. Doon pa rin tayo sa offer. Kapag mag-create kayo ng offer, kailangan dalawa yung laging main thing or talagang pinapatamaan mo dun sa offer mo. So, kung mag-o-offer ka, dapat meron siyang tinatawag na problem aware. Problem awareness. Next is solution. Mas maganda, dalawa mo siya. Kasi may mga product, may mga offer. Ito may spelling, problem. And M yan. Problem aware. Then solution aware. Kapag problem lang, binibigay mo lang at pinapaalala mo lang sa kanila na yes, may problem ka. Ito yung problem. Example, problem is gusto mong pumayat. Yan, problem yun. Okay, gusto mong pumayat. Okay, meron kaming product.
pero hindi mo na highlight ng malinaw kung paano makakatulong yung product, hindi rin sila bibili. Kasi pwede naman sabihin natin lahat ng mga slimming product, pwede nilang talagang sabihin at i-claim na sa messaging nila na ito yung problem mo. Hirap ka mag-diet and so on. Gusto mong pumayat, hindi ka pa rin pumapayat, pero ayun. Ngayon sa solution mo, okay? Solution dapat ma-communicate mo paano masosolve yung problem. Okay? Show the problem, then provide solution. Yan. Pinaka-best dito is demonstrate. Demonstrate paano makakatulong yon. Demonstrate. Pwedeng ibinigay mo lang. Pero mas powerful kapag dinemonstrate mo or ipinakita mo na makakatulong yung specific product na yon sa problem niya. Ayan. So, demonstrate, pwedeng dinemo mo, pinakita mo, ito, ganito yung gagawin mo, ito yung kailangan mong gawin, specific, step by step, or pwedeng ito yung mga customer, mga loyal customers, or mga user ng product na to na natulungan talaga. So, dalawa. Huwag yung kakalimutan na wag lang puro problem and hindi nyo binibigay yung solution paano masosolve yung problem nila. Example, meron kang ads, tapos ads mo is para sa mga nagnegosyo na dati, nalugi, at gustong makabangon. Dapat you provide a solution paano sila makakabangon dun sa pagkatalo nila. Okay? Or sa fail nila. You provide a solution. Demonstrate a solution. Okay? Paano mo siya i-demonstrate? Yan. So, maraming way paano makapag-demonstrate ng solution dun sa mga target audience mo, sa problem audience mo. Ang pinaka-best way to demonstrate and provide solution is, ito hindi lang ads. Okay? Hindi lang ads. Kailangan ng iba ads. Ads pa rin ang magbebenta. Number 1 point, personal brand. Number 2, content creation. Number 3, C. Ayan, pag-usapan natin muna yung dalawa, PCC. So, personal brand, ito, sobrang powerful nito. Kapag meron kang offer at nasimulan mo, or sabihin natin, naging consistent ka sa pag-build ng personal brand mo. Okay? Kumbaga, pag sinabing smartphone, king, Apple talaga, Steve Jobs. Diba? Kahit meron namang mga magagandang options over Apple, na maganda camera, mas matibay sa Apple, mas matagal malobat, pero still, nag-number 1. Diba? Si Apple, I believe 2025, number 1 smartphone in the world. Pagdating sa dami ng nabenta. So, personal brand. And hindi mo kailangan maging si Steve Jobs para makapag-build ng personal brand. Personal brand is kapag nakita yung offer mo, maaalala ka nila. Ayun lang yun. Kapag nagbebenta ka sabihin natin nagbebenta ka ng palaman, dapat maaalala ka nila. Ay, ito yung nagbebenta ng palaman. Si ganito ngayon, ito yung name. Kapag nagbebenta ka ng insurance, dapat hindi lang Sun Life or yung mga malalaking company, insurance company, yung maaalala nila. Ikaw dapat, okay, ito pala siya. Ito pala yung binanggit nito. Sample, pagdating sa pag-iipon. Kapag sinabing pag-iipon, savings, ang unang-unang naalala ko, or not sure kung kayo din, is si Chinkitan. Kasi ang dami niyang mga content about pag-iipon. Diba, meron nga siyang iponaryo. Mga books, dami kong binili ng mga books ni Chinkitan. So, ganun siya nag-work yung personal brand. Kailangan kapag meron kang offer, is naka-attach yung offer mo dun sa tao, sa personal brand.
Okay, merong maaalala. Okay, attachment. Yun, basic lang yun. Hindi logo ang personal brand. Okay? Next, paano ka makakapag-build ng personal brand? Ayan, kumbaga, to build yung personal brand, kailangan loop yan. You need to provide walang kilalang a brand na hindi sila gumawa or hindi sila nagpakita sa social media, sa internet. So, ang ginawa nila is they create content. They provide content, helpful na mga content creation. Okay, content creation na pwede nilang mapanood sa mga social media, sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, or sa website mo. Okay, gumagawa ka ng content. Okay? Ulitin ko, hindi ka makakapag-build ng brand kung wala kang ginagawang content. Ganun lang yung kasimple. Gusto mo ng personal brand. Question is, willing ka ba to create content? Okay? Gusto mong makabenta. 'Di ba? Ng talagang totoong benta at talagang yung hindi ka namimilit. Yan. Build ka ng personal brand. Okay? Through content creation. So, sa content creation mo, paano yung gagawin mo? Sa content creation ba, dapat dito ko lagi magbebenta. Buy one, take one, sale na tayo, ganyan. Lagi bang ganun? Hindi. Magbibuild ang personal brand mo, hindi dahil lagi kang nagbebenta. Magbibuild ang personal brand mo dahil dun sa value ng content mo. Okay? Sa value. May value ba yung content mo? Meron ba silang napupulot or may nakukuha, may na-realize, and so on. That's it. Yun lang. Ang goal ng content mo is to provide value, hindi magbenta. Okay? Yun ang mali ng iba. Merong ads. Doon ka magbenta. Create an ads, direct response tawag doon. Yung ads mo na yun is designed para magbenta. Pero ngayon, ang ginagawa ng iba, combination. Value plus a promotion. Mix yun. Pinagsasama ng iba. Kumbaga, value muna, testimonial, then hook dun sa offer, sa dulo. It works din yun. Mas maganda yun kung hindi ka pa nakapag-build ng personal brand. Pero kung meron ka ng personal brand, build na yan, tuloy-tuloy. Tapos nag-run ka ng ads, kahit sabihin mo kaagad, sale tayo today, bili na kayo. Ayan, i-click at bibilin kaagad nila yung in-offer mo. Hindi mo na sila kailangang i-convince pa. Kasi nga, dun sa content mo, trusted and convinced na sila. Okay? Content creation. And content creation is still king. Para sa akin. Kaya, I started doing content creation noong 2015. Pero, yun, hindi ko alam content creation na pala yung ginagawa ko. So, may mga YouTube na ako na-publish na, baga, sabi ko, yung nalalaman ko, i-share ko sa YouTube. So, share ako ng mga mga nalalaman ko. Ang pinaka nag-viral sa akin na content sa YouTube, naaalala ko. And even yung mga ka-churchmate namin na nakita yung YouTube na yon is yung messenger marketing, yung ManyChat. So, yung video na yon nag-generate ng 300,000 plus, mga ganun. 350,000 views. And hindi ko alam kung tama ba yung content na ginagawa ko. Basta nag-share lang ako. And then, after 4 years, medyo na-stop din ako. Bumalik na lang ako nung pandemic, mga 2020. And then, from 2020, 5,000 subscribers. So, nag-focus ako sa pag-add ng value without asking, no? Basta provide value dun sa mga content ko sa YouTube. And from 5,000, nag-grow siya ng, ngayon 2026, no? Nakita yung 5 years. And hindi siya naging madali and hindi ko siya shortcut. So, from 5,000, ayan, 5,000 right now is 100,000 subscribers na. Ayan, no? Kita ba? Ayan, 100,000 subscribers. Ayan. YouTube. So motivate and nakaka-inspire na yan, may nangyari sa ginawa natin.
So, imagine niyo ganito. Imagine niyo yung 100,000 na yon. And I believe yung Araneta Coliseum is nasa 30,000 lang ba yung Araneta? 40,000. Or yung ano na lang, yung sa Bulacan, yung arena, mga 50,000 yata yun. Imagine niyo yung 100,000 people na nag-subscribe sa'yo, nag-follow sa'yo, nakapag-build ka ng connection and trust. Yun yung mga taong natulungan ng content mo. Ganun yun. So, kaya ganun ka-importante yung personal brand. Personal branding. Okay? So, meron bang nakukuha ang value? Can you please type din sa chat ng value kung meron kayong na-realize tonight na pwede nyong ma-apply, magamit sa ginagawa nyong business. Yan, type value dyan sa chat. Yan, thank you so much sa mga nag-type ng value. Kahit replay mo to mapanood. Thank you so much. Okay. So, let's end this topic, no? Hindi na ako hindi naman yung let's end this topic sa one tip pa, no? Bago tayo mag-end dito sa topic natin is yung mga taong makakakita ng ad nyo is majority doon is mga tawag doon is mga unaware sa ino-offer natin. Kumbaga, sila yung mga cold, mga unaware, cold. Traffic kung website, cold audience. Malamig, no? Malamig na audience. Wala silang idea, wala pa silang idea or aware, hindi pa sila, unaware pa sila dun sa ino-offer mo. And ang goal mo, yung mga cold na yon is maging warm audience. And magagawa mo lang na maging warm audience sila. Number 1, kung nag-like sila, nag-follow, pwedeng nag-subscribe, nag-engage, and naging leads mo sila. Okay? So, pababa. Ang pinaka okay dito is engage tapos leads. Yung dalawang ito. Like, follow, subscribe, yes. Maganda pa rin yon kasi isang way na nagpakita sila ng interest. Kumbaga, mainit-init yon. Pero kung gusto mo ng talagang leads is nag-engage, nag-comment, nagtanong, nag-message sa'yo sa page mo, or pwede rin naman yung naging leads mo sila, nakuha mo yung contact information nila. Ayun. So, from warm, nagiging hot leads na sila. Hot audience. Tama ba? Ayan. So, ganun lang kasimple. So, ngayon nun, ang strategy mo dito is, yung cold audience is majority manggagaling yan sa Facebook ads. Okay? Karamihan. Yung warm audience mo is, i-convert mo sila through your content creation para maging warm at ma-convert sila into a hot audience. Mag-engage, mag-inquire, magtanong, at magbigay sila ng contact information para anytime pwede silang ma-follow up. And dun mangyayari yung sale. Hindi mangyayari yung sale, yes. Siguro aksidente lang from someone na hindi ka kilala biglang bumili sa'yo. Diba? Kumbaga walang trust. Pero majority ng sales nangyayari yan dahil meron silang pinagdadaanan na journey. Sabihin, pwedeng ini-explore mo na nila yung mga product mo, tinitingnan nila yung mga post mo, yung mga content mo, inu-consume nila yon, and then natatransfer sila into hot audience. Yung iba naman, from warm, nako-convert na yan into a customer. May mga ganun din. Yung talagang ready na sila to buy. Yung mga ready to buy is majority nang gagaling yan sa hot audience. Okay?
Yan, meron na. Nawala daw yung audio ko. I think meron naman. Okay, meron na. Sige, maraming salamat. Thanks and mag-ingat kayo. God bless everyone. Alright, so ayun, sorry. Okay na ba? Ayan no, sound pala no. Hindi tuloy ako nakapagpaalam. Sige, okay na. Sige, ano yung sinabi ko kanina? So ayun, this year, don't worry. Still, we provide continuous content sa ating mga social media, sa YouTube, sa Facebook. So make sure to tune in, subscribe, and follow me. And ang goal is to add more value, makahelp yung mga content natin, especially sa mga may business na, no? Or planning to start a business, or yung mga business na struggling pagdating sa marketing, sa paano nila i-grow. And yun yung pinaka-ultimate goal ng mga content natin, to provide more value kasi niniwala ko na kailangan natin ng maraming entrepreneur dito sa Pilipinas para umunlad tayo. Okay? So, yun, ang goal is matulungan natin yung bawat isa. Maraming salamat. Again, okay na daw. God bless you and magkita-kita tayo sa mga next live session. Bye-bye!